Samantala, patuloy ang Philippine Anti-Aging Medicine and Clinical Aesthetic Society o PAMCA sa pagtutok sa keloid ni Mang Ramon na sumasailalim pa rin sa Cryo Success. Narito ang naging serbisyong kasangbahay. Noong Agosto ay ipinakilala nila Dr. Sara Barba Cabudil at ng Philippine Anti-Aging Medicine and Clinical Aesthetic Society ang Cryo Success, isang medical aid upang mabigyang lunas ang keloid ni Kuya Ramon. Si Kuya Ramon Angko na tubong bataan ay lumapit sa ating segment na ikonsulta mo at humingi ng tulong medikal tungkol sa kanyang kalagayan. Siya ay nagkaroon ng keloids dahil sa isang aksidente. Nitong Setyembre ay sumailalim na si Kuya Ramon sa unang session ng treatment upang gumaling ang kanyang keloids. We'll be treating the scar on the right cheek. So like what I said, since ganito, we're dealing with yung malaking scar, i-subdivide mo siya. So, kumbaga, ito kasi, di ba, isang scar yan, no? So, ako, kumbaga, ito isang sub-scar. Ito, this one is another one, di ba? This one, ito isa. Yon, okay. So, I'll handle, ito lang yung i-handle ko. Okay, so, inject po ako, no? Katulad po nung last time. Okay, so, teka, paano bang direction ko? I can go this way or this way. Pero since papaganon siya, I'll do it from this direction. Make sure the needle is tightly inserted or connected to the syringe, to the barrel of the syringe. So there would be times sobrang resistant niya. So now, ang problema mo, di ba, it's too resistant. So apart from dun sa fact that it will actually lower down the size of the keloid, it would soften it pa. Okay, so good thing that when he comes back for the second session, the resistance is not as strong as it is now. Okay, malambot na siya. Sa susunod na mga araw ay patuloy pa ring tututukan ng UNTV ang serbisyong hatid sa ating kasambahay na si Kuya Ramon. Lang ako update. So ayan, napanood natin po yung update po sa treatment na ginagawa natin kay Mang Ramon na lumapit po dito sa atin sa UNTV sa pangunguna po ni Kuya Daniel Rason. So, kamusta na si Mang Ramon ngayon, Doc Sara? Okay, yung mga scars ni Tatay Ramon, hindi, para lang sa mga hindi nakapanood nung una, no? Ang nangyari kay Tatay Ramon, na-injure siya dun sa isang side ng katawan niya, from here, sa may tenga pababa, hanggang dito sa thighs. Hindi niya na-i-reveal yung eksaktong reason ng accident, but ang nangyari po, nung minanage siya, syempre, of course, plastic surgeon will take, a role, no? Nagkukuha sila ng mga parang skin na normal para itatanim doon sa affected area. However, since he's a keloid former nga po, yung pinagkuhaan po, nag-keloid din kong. Okay, so doble yung effect nagdoble niya. na ngayon. So, since malaki po yung area na affected and yung pinagkuhaan din malaki, nagkaroon na ng contracture. And then these scars, nag-form po ng keloid. So, pag tinignan syempre si tatay, ang mangyayari, puro keloid siya, even do sa ears niya, sa ear rather, and then pati yung sa arms niya, nagkakaroon na hindi parang naliles na yung mobility niya. Okay, so yun yung unang na-meet natin siya. Okay, so nag-inject na kami with the use of Cryo Success. Salamat pala sa Girlavie Corporation, okay? And kasi naging katuang siya ng UNTV sa pag-manage kay Tatay Ramon, bukod din sa PAMCAS, ano? So, nag-soften na yung kanyang mga scars, okay? So, but of course, siyempre, ang lalaki ng keloids, hindi yan makukuha ng one time. So, yung napanood po natin ngayon, yan na po yung follow-up. Yung second time. And then, every 2 to 3 weeks po, pupunta si Tatay Ramon para tuloy-tuloy po natin siyang mabibigyan ng ng management or ng hanggang gumaling yan. Yeah, hanggang sa maglapat na yung mga scars and maging kapantay na ng kanyang normal na skin. Pag gano'n, i-improve na rin yung range of motion niya, yung mobility ng katawan niya. Yes, so that's what we want to happen muna. And then, siyempre, magiging secondary na rin doon yung aesthetic implications ng kanyang condition. Paano yung kulay? Magpapantay yung kulay ng kung saan yung scar at yung skin? Okay. Pag ma-flat na siya? Okay, pag nag-flatten po, titingnan natin yung mga hyperpigmented area po or yung mas dark po kumpara dun sa normal complexion, pwede ko natin gawa ng slight peeling yan para mag-lighten. But definitely, a scar will be a scar pa rin. Yeah. So, medyo iba na po yung consistency ng skin. I mean, makikita mo medyo shiny na, ganyan. So, but at least improved naman po. Ano ba yung cause ng keloids? Keloids, okay. So, ang ating sistema kasi, meron tayong mechanism para mag-form ng parang
mag-form ng scars, okay? Para mag-heal ang ating mga wounds. So, leaving a scar. Ang scar, iba-iba kasi. Merong nakaangat, merong nakalubog. Merong ang kulay naman ay darker dun sa complexion, meron namang mas maputi. Pag sinabi natin keloid, yun yung nakaangat at lumabas pa dun sa boundary ng sugat. Say for example, the sugat is like, kunyari, ganitong kalaki. Kapag yan, nakaangat doon, you call that a hypertrophic scar. But pagka umangat na at lumampas pa dun sa boundary, you call that a keloid. Ano naman tawag dun sa sugat na nakalubog? Nakalubog, atrophic or atrophic scar. Okay, mas malalim. Kalimitan nakikita natin yan sa mga nag-acne, di ba? Yung nagbabako or ang term nga na iba, parang burug-burug. Pag kinukot-kot, Ayan. di ba? Tsaka lumalalim. Saka lumalalim. Okay. So, ang problema sa may mga hypertrophic scars or keloids, hindi alam ng sistema natin na tapos na siyang mag-heal. Tuloy-tuloy hanggang until such time kahit nga po yan ay scar pa nung araw. Kunyari, ibang mga bata na may congenital problems, tapos kumbaga hiniwaan, hanggang tumatanda, hanggang nadadali yun ng damit, or kung depende sa location, aangat at aangat yun. Kasi ang sensation ang nasisense ng ating katawan ay hindi pa tapos siyang mag-heal. So, hindi pa siya healed, so kailangan niyang mag-produce ng collagen. Yun siya. So, kailangan, ang unang objective ng doctor would be to stop the healing process already, and then after na mag-stop, yung balik niya, yun naman yung para ibaba naman. Okay. So, maano rin naman, kumbaga, madali rin naman yung procedure. However, yun lang compliance ng tissue, matagal. So, it takes like at least 4 sessions para makakita ka ng result. Si Mang Ramon, mga ilang sessions pa kaya siya aabutin? Yung sa tingin niyo po? Depende sa area kasi I must say like siguro mga around 30% of his body surface area yung affected. Okay, so dun sa ear that I have to see on his third visit. So hindi bale patuloy naman po nating tututukan ng Yes. At bibigyan tayo ng update. Yeah, bibigyan po natin kayo ng update.